Sa kasabihan nating mga Pinoy, ang paborito nating pansit, pampahaba raw ng buhay. Kung kaya't kapag may handaan, madalas ito ang pinipilahan. Pero paano kung ang nakasanayan natin pansit, bigyan natin ng twist? Tulad na lang dito sa bayan ng Laguna na imbes na kalamansi, ketchup ang ginawang kapartner ng pansit. Hindi ko ma-imagine na malagyan siya ng ketchup tapos pagsasabayin kainin. Medyo weird para sa akin. Para sa iba, magkasaliwa raw ang lasa ng pansit at ketchup, kaya hindi ito pwedeng magsama. Yun lang, kakaiba. Kasi niisip nga ng tao, medyo weird, ano ang lasa nito, para namang ginawang spaghetti daw. Pero sa mga suking mamimili sa Masyangs, perfect combination ang pansit at ketchup. Ang recipe raw na ito, pamana pa raw ng lola ni Mark na si Lola Deling mula pa noong 1950s. Ang bahay raw kasi nila noon nasa sentro at madalas dinadaan-daanan. Kaya naman para pandagdag kita sa pamilya, naisipang magtayo ni Lola Deling ng isang pansiteria. Before kasi, dyan sa baba namin, merong maliit na tindahan dyan, tsaka bilyaran. Then nag-serve din sila ng mga pansit para naman dun sa mga naglalaro dyan, tsaka sa mga passers-by. I wonder, patok nga ba ang lasa ng pansit na may ketchup? Tayo mismo ang titikim niyan. Hello mga ka-wonder, ngayon po ay magluluto po tayo ng special pansit ng Masyang. Igisa ang bawang hanggang sa maging golden brown. Kapag golden brown na, isunod ang toyo, meat broth at pansit. Lagyan ng paminta at hintaying matuyo. Pagkatapos ng 3 minuto, kapag tuyo na, halu-haluin at isunod na ilagay ang gulay. I-mix-mix na ulit. At para makumpleto ang presentation, lagyan natin ng proben at itlog. Presenting pansit with ketchup. Ito po ay banana ketchup po, no? Nako-curious po ako kung tomato ketchup naman ang gamitin. Tingin ko ito ay banana ketchup kasi matamis-tamis. Opo. Kasi ang tomato ketchup may Maasim talaga. Tingnan natin kung mauubos natin to. Stel? Naintindihan ko na po kung bakit ketchup. Bakit? Siya po yung alternative ng kalamansi. Kasi may asim po talaga siya, yung ketchup na papaano. Pero alam mo, ako kasi pag kumakain ng pansit, lagi may kalamansi. Pero hindi siya weird. Actually, masarap siya. Medyo naman ninibago lang po sa umpisa kasi unang malalasahan yung ketchup po. Oo, yung ketchup. Pero sa dulo, parang pansit pa rin naman po. Well, pansit pa rin naman. Hindi naman kasi masyadong matapang yung lasa ng ketchup. I'm sure yung mga ka-wonder po natin ay curious sa lasa ngayon. Kaya naman, kung may malapit pong handaan sa inyo, Try nyo po. pumunta na po kayo ngayon sa kapitbahay nyo at haluan nyo po ng ketchup ang pansit nila. Punta kayo sa may mga birthday yan. Tapos lagyan nyo ng ketchup yung iba. Tell ikaw, ano rate mo ng 1 to 10? 10 yung highest. Kasi pansit po siya. 9. Plus the ketchup, 10. Kayo po. This is Stel. Speaking of pansit, alam mo ba Stel na may alamat din ng pansit? Isang araw, ipinatawag ng magiting na emperor ng isang imperyo ang 3 pinakamagaling na kusinero sa kanilang bansa. Dahil ang kanyang panlasa, tila may hinahanap, ngunit hindi mawari kung ano nga ba ito. Kung sino man sa inyo ang makapagbibigay ng pagkain at lasa na aking hinahanap na pwede nating ipagmalaki at dalhin sa iba't ibang panig ng mundo, gagantimpalaan ko ng kayamanan at kasikatan. Ang inihain ng unang kusinero, putahing gawa sa gulay. Sa platong kulay pilak, isa-isa niyang inilagay ang gulay na kulay berde, dilaw at lila habang ito'y umuusok-usok pa. Anong klaseng pagkain ito? Hindi masarap. Bigo ang unang sumubok. Sumunod naman ang pangalawang kusinero na may bitbit na gintong plato at alam niyo ba kung anong laman? Isang ginintuang pato.
Emperador, tanggapin mo po ang ginawa kong pagkain. Gininto ang pato. Gawa ito sa pinakamalusog na bayan. Binanlian, pinaliguan ng pulo at niluto sa horno hanggang sa maging kulay ginto. Pero bago pa makapagdesisyon ng emperor sa lasa nito, dumating ang ikatlong kusinero na may dalang mangkok na may lamang tila mukhang hiblang pagkain na may mga gulay sa ibabaw. Sandali, sandali! Aking ihahabol ang aking nilutong pagkain, mahal na emperor. Ihahain ko sa inyo ang pambato sa aming lugar, ang pansit. Saan naman gawa ang pansit na yan? Simpleng lutuin lamang po ito ng mga magsasaka sa aming lugar. Gawa sa minasang harina, pinakuluan, at paglabas sa kawali ay lalagyan na ng mga gulay. Pagkatikim ng emperor sa ikatlong putahe, biglang tumulo ang luha nito at naalala ang kanyang pagkabata noong simple pa lamang ang kanilang buhay. Masarap itong pansit. Pero paano mo matatapatan ang inihain ng dalawang naunang kusinero? Ang sabi niyo po, putaheng makakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Ang naunang putahe, hindi makakarating sa pinto at gayon din ang gininto ang pato. Ngunit ang haba ng mga hibla ng aking pansit ay kayang makarating kahit sa kabilang bayan pa yan. Namangha ang emperor sa lasa at galing ng ikatlong kusinero, kaya ang kanyang itinanghal na panalo, Ikaw at ang pansit, ang aking itinatanghal na panalo. mula noon, malayo na ang narating ng putahing ito at nagkaroon ng iba't ibang bersyon sa Europa at Asya. Ito ang tinatawag natin ngayon na pampahaba ng buhay